At in the house of God, Sunday morning. Amen. Salamat po sa mga testimonies. Salamat sa Panginoon. Ako'y nabibless sa mga testimonies natin ngayon, umaga. Amen. Ngayong gabi. Salamat sa Panginoon. And ngayong gabi ay tuloy naman natin muli ang ating mensahe. And dito naman natin kukunin ang mensahe sa 1 King chapter 17. Chapter 17, verse 9 to 16. 9 to 16. Yan po. Hindi pa matapos-tapos ang ating tawag yan, stewardship, And hindi ko pa naipipraise ang tungkol sa ating first fruit. Amen. First fruit, And yan po, Magkaroon po tayo ng commitment sa ating first fruit, First fruit, kung sino pang hindi nakapag-commit sa ating first fruit ay yan po, Siguro next Sunday na lang na magkaroon tayo ng recommitment sa ating first fruit sa Panginoon. Basahin muna natin ang verse sa 1 King chapter 17, 9 to 16. Yan po. 9 to 16. Okay, nakita na po natin. Say amen. Ang sabi ng verse 9, Arise, get thee to Sarephat, which belong to Sidon, and dwell there. Behold, I have commanded a widow woman there to sustain thee. Verse 10, She arose and went to Sarephat, and when they came to the gate of the city, behold, the widow woman was there gathering of sticks. And he called her to her and said, Fetch me, I pray thee, little water in a vessel, that I may drink. And she was going to fetch it, and called to her, and said, Bring me, I pray thee, a morsel of bread in thine hand. And she said, As the Lord thy God liveth, I have not a cake, but a handful of meal in a barrel, and a little oil in a cruse, and behold, I am gathering two sticks, that I may go in and dress it for me, and my son, that ye may eat it and die. And Elijah said unto her, Fear not, and go do as thou hast said, but make me thereof a little cake first, and bring it unto me, and after make thee and for thy son. For thus saith the Lord God of Israel, the barrel of meal shall not waste, neither shall the cruse of oil fail until the day that the Lord sendeth rain upon the earth. And she went and did according to the saying of Elijah, and she and he and her house did eat many days. And the barrel of meal wasted not, neither did cruse of oil fail, according to the word of the Lord, which is speak by Elijah. Yan po ang ating pag-usapan ngayong gabi. Tayo po ay manalangin muna sandali. Dakilang Diyos Ama na sa langit, salamat Panginoon sa hapong ito. Thank you for a great service kanang umaga. Thank you for great sermons kanang umaga about stewardship of giving, Panginoon. At ngayong gabi, we continue our message about giving, Panginoon, stewardship. And we are praying, O God, whatever accomplished tonight, I bring back all the glory and honor to the name of God. Kaya dalayan ko Diyos, kausapin mo kami, send us revival this evening. And Holy Spirit, give me wisdom and power as I deliver your message tonight. Make me a blessing, O God, to the brethren. Forgive our sins and cleanse our heart, and be ready to partake the word this evening. And all these things we ask in Christ Jesus' name. Amen. Alright, salamat po sa Panginoon, And this evening,
I'm going to give you the three principle. No? The principle. Siguro, I hope na matapos natin. No? Kaninang umaga, hindi ko natapos. No? Na pangalawa lang, ano ang puntos natin. Ngayon, mayroon 3 puntos muli. Ang pag-usapan natin, the principle of giving and getting. Giving and getting. Get. No? Yan. In getting ay receiving. No? Para madali nyo matandaan, getting and giving and getting. Yan. Pag nagbigay ka, mayroon kang babalik. Yan. Yan po ang prinsipyo. The principle of blessing is sowing and reaping, giving and getting, asking and receiving. Yan po ang Panginoon. Ayan ang mga prinsipyo. The principle of giving and getting. It is also found in Luke chapter 6 verse 38. Wala pala akong binigay dyan sa opisina ng audio. Sige, abangan nyo lang ang message dyan. No? Hindi, wala akong nabigay na outline. No? Kasi dyan nagbigay tayo ng outline para masubaybayan ng mga nanonood. Yan po. Ano? Yan yung the principle of giving and getting. Give and it shall be given. No. Give and you can get something. Yan po. Yan po ang prinsipyo. Yan ang ating pag-usapan. And there are 3 principles that we are going to study. Dito po, no? Dito natin makita, no? Take note the word in verse 13. In verse 13, makita natin ang word dyan na first. First. Yan. Yan ang una nating talakayin. First. Pangalawa, doon sa taas, fair. Fair not. Fair not. Fear. Nandyan yung word na 14. And then, saan pa yan? Fail. Fail. Sa verse 16, nandoon ang word din na fail. Fail not. Kung ating pag-usapan yan, ano yan? Yung tatlong yan, tatlong F. Yan po ang tatlong prinsipyo ng giving and getting. Makita natin sa ating binasa, this is the story of Elijah and the widow woman, and this is called the miraculous supply of God. Amen? Miraculous supply. Why? Because God supply beyond their needs. Amen. Napaganda, no? Praise God. God answer our needs. God supply our needs. But in this particular chapter, particular story, God supply beyond their needs. Amen. Yan ang pagaganda. Kaya nga makita natin sa verse 9, dito po ang instruction ng Diyos kay Elijah. Ang sabi niya, pumunta ka doon sa lugar ng Saripat, doon ka magstay muna. Kasi mayroon akong inandang babaeng balo doon na siya ang magsusupply ng iyong pangangailangan. No? Salamat sa Panginoon, no? Mayroong talagang hinanda ang Diyos na mga tao na mag-supply ng ating pangangailangan. Mayroon siyang mga instrumento para matugunan ang ating pangangailangan katulad ni Elijah, siya ay nangailangan. No? Sabi niya, nandoon, hinanda ko na ang babaeng balo. Amen? Na mag-supply ng iyong pangangailangan. Amen? Salamat po sa Diyos na mayroong ginagamit ang Diyos ng mga tao para tugunin ang ating mga pangangailangan. Amen? Hindi yan basta-basta nahulog lang ang blessing ay diretso na sa iyo. Mayroong ginagamit ang Diyos ng mga tao para masuplayan ang ating pangangailangan. Maging sa ating projects, maging sa ating simbahan, ay mayroong ginagamit ang Diyos para tugunin ang ating pangailangan. That's why we build our building by faith. Dahil mayroong gagamitin ang Diyos. Amen? Oo.
para matugunan ang ating pangangailangan. Praise God, no? Mayroong mga nagbibigay na kahit hindi nating miyembro nagbibigay. Amen? May isa nga sa probinsya na nagpapadala sa atin for our building project. Amen? May mga pulis na nagbabahagi, nagbibigay ng share para sa ating building project. Oo. Mayroong mga pulis na nagbigay mismo, materialis, mga bakal, binigay sa atin. Oo. Kaya salamat sa Panginoon. Marami po ang ginagamit ng Diyos. Oo. Para tugunin ating pangailangan. Katulad ni Elijah, ginamit ang widow woman. Amen? Sino bang widow woman? Hindi lang po basta ito widow. It is a poor widow woman. Amen? Oo. Kaya hindi natin pwede sabihin na ako ay mahirap, hindi ako magamit ng Diyos. Kalimitan nga, ang ginagamit ng Diyos ay ang mga mahihirap para tugunin ang pangailangan natin, pangailangan ng gawain ng Diyos. Katulad ni Elijah, mga kapatid, hindi po hinanda ng Diyos ang mga taong mayaman. Ang hinanda ng Diyos ay taong mahirap, like widow woman in the Seraphat. Amen? Mahirap. Amen. Oo. Hindi na natin kailangan na yumaman para tayo magamit ng Diyos. Amen. Pwede tayo magamit ng Panginoon. Amen. Kasi yan ang dahilan natin. Sila na lang ang mga meron na magbibigay sa gawain ng Diyos kasi sila ay may mga kaya. Hindi po ganun mga kapatid. Ang ginagamit, kalamitan ng Diyos ay ang mga mahihirap. Katulad nito. Amen. Hindi lang po ito isang kahig tuka. I-last na tuka na ito. Kung titingnan natin. The last meal. Amen. The last meal na lang. Oo, wala nang kasunod, kapatid. Kaya yun, mga kapatid. Isang mahirap, pero ginamit ng Diyos. Amen. Kaya hindi masama na ikaw isang mahirap bago ka maligtas. Amen. Pero kung mahirap ka hanggang habang buhay na, iba naman na yan. Amen. Na manalangin ka sa Panginoon that God will bless your life. That's why we have preaching like this. Amen. We have principle like this. Amen. Para turuan tayo paano tayo pagpalain ng Diyos, paano maging maluwag ang Diyos sa pagpapala sa atin. Kung malaman natin ang tamang prinsipyo, mga kapatid. And tonight, we are going to study the principle of giving and getting. Amen. O, makita natin. No. Kaya yun, mga kapatid, no? Kaya kung hindi tayo pinagpala ng Diyos, something wrong in your Christian life. Maybe you have problem in your, lagi ko sinasabi, you have problem in your area of giving. Oo. Ay, pastor, faithful man ako sa giving, nagbibigay naman ako sa giving. Oo. Maybe you have no problem in your giving, but you have problem in your walking. Amen? Baka hindi naman maayos ang lakad mo. Nagbibigay ka sa Panginoon, pero ang lakad natin ay tabingi. Amen? Oo. How's our walking? Did you really walk with God? Yan po ang tanong. You gave faithfully, but your walk, how about your walk in life? Amen? Baka hindi ka lumalakad sa kalooban ng Diyos. Kaya we need to check also your walking with God. Kasama mo ba ang Panginoon sa iyong mga lakad? Sa iyong mga transaksyon, kasama mo ba ang Panginoon? Amen? In Psalm 84 verse 11, sabi dito, Psalm 84 verse 11, for the Lord is a sun and shield, the Lord will give grace and glory. No good thing will we withhold from them that walk uprightly. Amen? May kinalaman po, no? Ang ating mga lakad sa ating pagbibigay. Nagbibigay ka nga ng tama, tithes, offerings, lahat. Hindi naman tama ang lakad mo, kapatid. Hindi ang lakad mo ay hindi wala sa kalooban ng Diyos. Naku po, delikado. Pag tayo lumakad ayon sa kalooban ng Diyos, if we walk uprightly, tama ang ating lakad, kapatid. Hindi maari na hindi ka pagpalain ng Diyos kasi sabi niya, no good thing will He withhold from them that walk uprightly. Ano ibig sabihin niyan? Hindi niya ipagkait ang mga blessing sa iyo kung tama ang ating buhay,
tama ang ating ginagawa at namumuhay tayo sa kalooban ng Diyos, kapatid, hindi ka pababayaan ng Diyos. Amen? Hindi niya i-withhold ang blessing ng Diyos sa iyo. Kaya nga nawi-withhold, nahadlangan ang mga pagpapala na dapat nating tanggapin. Hindi makarating sa atin. Kasi something withhold, we don't walk uprightly sa Panginoon. Amen? Dapat malaman natin, no? Lamang na ikaw matapat sa pagbibigay, aba magtapat ka rin sa ating mga lakad sa Panginoon. Huwag nating hiwalay ang Diyos sa buhay natin, kapatid. Lagi nating isama ang Diyos. Walk with God. Amen. Pag wala ang Diyos sa iyong mga lakad, tanda natin, sablay po ang lakad natin. It is a dangerous walk without God. Amen? Dangerous po yun ang buhay natin. So po, ayan ang pagka natin, the principle. The three principle of giving and getting, mga kapatid. This is the principle of this widow woman. Amen? This widow woman. Wala po nakalagay ang pangalan. We don't know her, mga kapatid. This woman, we don't know her kanyang mga bayudita, hindi natin alam. But we can learn her principle. What she did. No? Ano ang kanyang ginawa at sundin lang natin ang kanyang mga prinsipyo. Kapatid. So makita natin ano kanyang unang principle na kanyang ginawa found in verse 13 na aking binanggit kanina. Amen. In verse 13 makita natin ang una nating puntos. Oo. Ang sabi niya sa kalagitnaan, but Elijah said unto her, fear not, and go do as thou hast said, but make me thereof a little cake first. Amen. First, yan ang word na first. Ang sabi ni Elijah, bigyan mo muna ako igawa mo muna ako ng cake at ibigay mo yan sa akin. Amen? Yan po ang unang prinsipyo. First, give to the Lord. Amen? First, give to the Lord. Yan po ang prinsipyo. Ang una, magbigay ka muna para tayo makakuha ng pagpapala. Kasi marami sigurista, bigay ka muna Diyos para ako ay magbigay din. Pero sabi ng Panginoon, bigay ka muna at ako ang magbigay. Luke 6:8, give and it shall be given. Hindi mo nang given at saka give. Yan po ang prinsipyo. Amen? So, anong pakita natin? Inuna niya ang Diyos. Inuna niya ang Diyos. Dumating si Elijah doon sa Serapat at doon sa gate ng city. Tamang-tama, nakita niya po ang isang widow woman. Gathering sticks. O kumukuha siya ng panggatong. Amen. O. Ibig sabihin, siya ay mahirap. O. Kumukuha, bago siya makaluto, kukuha mo na siya ng mga panggatong. Amen? Oo. Alam ko, hindi naman kayo mahirap. Kasi pag nagluto kayo, pag walang gas, text ka lang kay Brother Alvin, mamaya nandyan na. Tapos sabihin ninyo, mahirap kayo. Hindi po, itong widow woman, ito talaga ang mahirap. Kasi natagpuan ni Elijah, nagagather po siya ng mga panggatong. At sinabi niya, ang sabi rito, give me a little water. Saan ba yung verse na yan? Oo. Pagdating niya doon, ang sabi niya, bigyan mo muna ako ng konting tubig. Amen? Na mainom. Ganun ang mga pastor. Amen? Oo. Hindi siya kagad hingi ng cake. May cake ka dyan? Hindi. Pwede ba painom ng tubig? Pagkatapos doon, sasabihin niya,
Di ba, hindi ba masama na inom ka ng tubig? Oo, kasi hindi pa ako nakakain. Ayun lang. Oo. Ganon. Oo. Iinom ng tubig. Dinaan sa tubig kasi ang gusto naman talaga mangyari, yung cake. Oo. Pwede ba makainom ng tubig? Nung nakainom ng tubig, bago uminom ng tubig, hindi ba masama uminom ng tubig na wala namang kinakain pa? Kaya kailangan magluto ka muna ng cake. Ayun ang nangyari, kapatid. Yan ang nangyari. Amen. Dumating si Pastor Elijah at sabi niya, as the Lord God liveth, sinabi ng Panginoon, igawa mo ko ng cake first. Make me thereof a little cake first. Amen. No? Biro mo yan. Nagagather siya ng kanyang anak. Siguro sabi ng anak, sabi niya sa anak niya, mamaya na lang. Anak, pasensya ka na lang, dumating si Pastor Elijah. Oo. Kaya, lulutuin mo natin to. May bisita tayong pastor at ang sobra atin. Amen. Nagutom si Elijah, walang sobra. Yan ang nangyari, kapatid. Amen. Oo. Tumitingin siguro ang anak niya habang kumakain si Elijah, walang natira, kahit icing. Oo. Amen. Ganon na nangyari, kapatid. Pero ang mahalaga, she put God first. God first principle. Amen. No. Ganon. Oo. Katulad ng isang kwento, yung isang pastor nagbisita sa isang miyembro. Oo. Ay nagluluto ng inihaw na tilapia. Dumating si pastor. Oo. Ay siyempre, hindi naman na mapapakain ng pastor. Iyon. Anak, ma'am, pasensya ka na. Nandito si pastor. Yung tilapia na malaki, atin dyan ang kabila. Oo. Atin ang kabila. Oo. Ayun, binigay kay pastor. Iyon. Habang kumakain si pastor, masarap ang tilapia. May sausawan. Oo. Ngayon, naubos na ang kabila. 1 chapter, binaliktad ni pastor. Sabi ng anak, Nay, binaliktad na ni pastor. Paano tayo? Akala niya kalahati lang. Amen. Yung kalahati, pang Bible student lang yan. Pero pag pastor na, buo na. Oo. Kasi meron akong bisita ritong graduate ng Bible student, pumunta doon sa Richmond. Nagluto ako ng bangus na inihaw. Akala ko naman, ang kalahati noon, amin. Sige Brad, una ka Brad. Kain ka muna Brad, kasi nagbisita, nagpunta dyan. Kain ka muna Brad. Kumain. Naku, akala ko, ang bangus na malaki, ay hindi niya kayang ubusin. Pambihira na ubos, kapatid. Sabi ko, grabe ka Brad ah. Nung Bible student ka, isang tuyo lang, okay na. Ay, pastor, graduate na po ako. Graduate na po ako. Pang Bible student lang yan ang mga maliit na tuyo. Graduate na ako eh. Kaya ko ubusin ng isang bangus. Yun. Kaya sabi ko, hindi na lang kami nagpalata. Bibili na lang tayo ng sardinas. Yung bumili kami ng sardinas. No, wala silang alam. Wala na yung bangus na iniyaw ko. Amen. Pero ang mahalaga, kapatid, yan ang prinsipyo ng isang widow woman. She put God first. Yan po ang magandang prinsipyo. Unahin mo ang Diyos. Amen. Oo. Unahin mo ang Diyos sa iyong pangailangan. Bakit hindi natin mauna ang Diyos? Kasi doon po, nag-alala tayo na may mga worries po tayo. Makita natin ang Matthew 6:33. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. 33. Amen. Pero bago dyan, in verse 25, makita natin ang verse na yan. Unahin mo ang Diyos. Kaya hindi mo natin mauna ang Diyos kasi nag-iisip ka.
What is your life? In verse 25, ye shall not be eat, what shall be drink, nor yet your body ye shall put on, is not life more than meat, than the body, than raiment. Verse 25. Kaya hindi tayo mauna natin ang Diyos kasi inuuna natin ang pangailangan, pagkain, ganito, ganito. Kaya hindi natin mauna ang Diyos. Nag-iisip tayo ng ating pangailangan. Hindi natin alam na ang Diyos magpo-provide ng ating pangangailangan. Kaya ang sabi ng Panginoon, huwag ka mag-isip, take no thought for your life, what is life tomorrow, what you drink. Oo, life is more than meat, sapat na ikaw buhay. Oo, unahin mo lang ang Diyos. Oo, tumingin ka lang sa parang, tingnan mo lang ang mga maya na lumilipad, hindi sila nagtatanim, hindi sila nag-aani, oo, wala silang mga kamalig, yet your heavenly Father feedeth them. Are ye not much better than they? Makita ka, nakita na kayo ng maya na namatay sa gutom? Wala. Namatay sa baril, sa tirador. Pero sa gutom, hindi namatay ang maya. Ikaw pa kaya na anak ng Diyos, kapatid? Natatakot ka magbigay, unahin ang Diyos na samantala ang Diyos ay nag-iisip sa iyo sa iyong pangailangan. Kaya nga sabi niya, huwag ka mag-isip ng iyong mga susuotin. Sabi ng verse 28, diba? Tingnan sa verse 28, nandiyan sa ating screen. And why take ye thought for raiment? Bakit ka mag-iisip ng anong isusuot mo? Praise God sa inyo. Nag-iisip, alam mo ba, nag-iisip kayo kung ano nang isusuot ninyo, anong kulay ang isusuot ko. Hindi maintindihan na. Sa daming blessing ng mga damit, kapatid. Kaya ang verse 28, hindi na para sa inyo ito. Para ito sa mga mahirap na. Yung mga nag-iisip ng mga damit, hindi ako makasimba kasi wala akong damit, wala akong bagong damit. Huwag na mag-isip, sabi niya, consider the lilies of the field, how they grow, they toil not, neither do they spin. Amen? Ang Diyos nagpo-provide ng kanilang mga pangailangan. Yan po, mga kapatid. Yan ang prinsipyo ng widow woman. Ibigay natin unahin natin ang Diyos. And God supply beyond your needs. Put God first. Amen? Kaya tayo, mahirap ang blessing ng Diyos. Bakit? Nahirapan tayo sa blessing ng Diyos kasi ang binibigay natin sa Diyos, mga leftover. Tinatrato natin ang Diyos na katulad lang mga mapusa at mga aso. Ang bibigay natin sa aso ay mga buto. Ang ibibigay natin sa pusa ay mga tinik. Mga tira-tira. Hindi po ganon ang trato natin sa Diyos. Huwag nating bigyan ang Diyos ng leftover. Ibigay natin ang Diyos the best. Unahin natin ang Diyos. Maging sa ating oras, huwag nating bigyan ang Diyos ng leftover time. Yung leftover na, yung tira-tirang oras. Nahuli ang Diyos. Pag may swimming, laging una. Basketball, una. May mga fellowship, nauuna. Yun. Pero pag may service, ay hindi mo na makikita. Laging huli sa service at hindi malang nagpapakita sa service. Amen sa mga kapatid na never pa kayo nagsisimba. Ay mula ng pandemic hanggang ngayon, tapos na yung pandemic, tapos ang lockdown, hindi pa rin kayo nagsisimba, nanatili lang kayo sa iyong tahanan. Amen. Maglabas-labas naman kayo at magbisita sa simbahan. Para maarawan naman kayo. Amen. Masama naman na lagi kang sa loob. Dapat magpakita ka naman sa simbahan. Amen. Sa church service. Amen. Bakit? Pag napunta ka sa school, nauna ka. Pag may klase, nauna ka. Maganda nga ngayon ay ang klase sa sa computer ka na. Hindi alam ng teacher na nakakumot ka na. Pero na-attendance ka pa. Hindi mo alam na si nanay na palang sumasagot, kaya laging pasado. Amen. Kaya pag may graduation, si nanay ang may honor. Amen. Kaya yung dalawang nanay, nagtatanungan, ano ang gusto mo sa anak? Doktor. Sabi naman ng nanay, gusto ko sa anak ko, engineer. Bakit? Kasi sila ang nagsasagutan. Mga kapatid, unahin natin ang Diyos, kapatid.
Oo. Kasi sa school, nauna ka. Mga anak natin, hindi nag-absent sa school. Pero sa church, nag-absent. Amen? Hindi dapat ganun. Unahin natin ang Diyos. Yan po ang prinsipyo ng ating Diyos. Amen? No? Huwag nating bigyan ang Diyos ng mga leftover, mga tira-tira. Amen? Sa ating mga kapirahan, our treasure, our money, huwag nating bigyan ng leftover ang Diyos. Amen? O huwag nating unahin ang mga gadget. Oo, para bigyan ang Diyos. Amen? Kaya walang natira para sa Diyos. Bakit? Huli. Oo, inuuna natin ang mga pangailangan natin, inuuna natin ang mga bills natin, inuuna natin ang mga kuryente, inuuna natin ang water bills, ano pa ba, rentals, ano pa. Lahat ng babayarin, inuuna natin. Tapos pagdating sa Panginoon, naku, 20 pesos na lang ang sobra. Tapos magpipray ka pa, Lord, I'm very sorry, 20 na lang po ang natira. Yan po, nilagay mo sa sobre. Ang 20 pesos, mas mahal pa ang sobre kaysa 20. Meron kaming pastor, may pastor kaming dati. Oo. Nagpipris talaga. Pag 20 pesos, huwag niyong ibigay sa sobre kasi mahal pa ang sobre kaysa 20. Tapos susulatan mo pa ng malaking letra na 20 pesos. Ang sobre hindi na magamit. Kaya huwag niyo nang isobre pag 20. Yun, marami ang na-offend. Amen. Yung mga na-offend, hindi naman talaga nagbibigay. Yan ang nakakalungkot eh. Yung mga na-offend, hindi naman nagbibigay. Amen. Yan, mga kapatid. Unahin natin ang Diyos sa lahat ng bagay. Sa budget natin, unahin natin ang Diyos para ang Diyos unahin ka rin. Amen. Kaya laging huli ang blessing kasi huli rin ang Diyos sa pagbibigay. Amen. Binibigyan natin ang Diyos ng leftover. Amen. Huwag nating bigyan ang Diyos ng mga leftover. Kaya salamat sa Panginoon. Maraming mga kapatiran na nagbibigay the best. Amen. Bigay natin the best. Maging sa anak natin. Amen. No? The best ang ibigay natin sa Panginoon. Amen. Kasi maraming ang anak nating kapatid, no? Takot tayo na-encourage mag-surrender ng buhay sa Panginoon. Amen. Natatakot tayo. Kaya tulad ni Brother Joel, natatakot ang nanay niya mag-surrender ng buhay sa Panginoon. Amen. Oo. Kasi magaling si Brother Joel. Magaling si Brother Joel. Amen. Matalino pa. Oo. Ikaw anak, magaling ka sa math, engineer ka. Yan. Ikaw ang magaling sa mga kwenta-kwenta, mag-CPA ka. Magaling ka sa mathematics. Ito naman ay mahilig magkwento, mag-teacher ka. Mag-teacher ka. Yan. Mag-chemistry ka, magaling ka sa chemistry, chemical engineer ang kunin mo. Magaling ka sa mga drawing at mga mathematics, mag-architect ka. Yun. Ayun. Ikaw, pasaway ka. Ikaw, tamad ka. Iyon. Magpastor ka kaya. Mag-enroll ka na lang kaya sa Bible School. Doon ka na lang kaya kay Pastor titira. Ayun, sumakit ang ulo ni Pastor. Pinadala yung tamad, bulakbol sa klase. Ang mga grade niya, puro palakol. Mga black sheep sa pamilya, yan nagbigay sa Diyos. Amen? Nag-Bible School ka na lang. Kaya nga ang Bible College ngayon, ang sabi ni Dr. Ed, mga pastor, wag kayo magpadala ng mga Bible student na mga pasaway para hindi sasakit ang ulo namin. Amen. Ginagawa mo kaming rehab dito sa Bible College. Hindi po rehabilitation center ang Bible College. Kailangan ang mga padala ninyo rito, yung mga the best dyan. Yan ang ipadala mo. Kasi sila ay tawagin ng Diyos magpastor isang araw. Yan po, mga kapatid. Yan po ang prinsipyo. Bigay natin ang the best sa Diyos. Amen? Maging sa ating giving. So God is not concerned how much we give. God is concerned how much left. Yan po. This widow woman, she gave
a handful meal. Last na. Diba mahirap mang ganun? Mag-iisip ka, paano to? Ibigay ko pa kay sa Panginoon to? Paano noon bukas ang aming pangailangan? Paano ko pa ibigay to? Pero this widow woman, first, give to the Lord. By faith. Yan po ang prinsipyo. Yan po ang unang prinsipyo. First, give to the Lord. Number 2, in verse 13 again, doon po sa taas. And Elijah said unto her, yan po ang encouragement ng pastor Elijah. Sabi niya, fear not. Huwag kang matakot. Amen. That's what we preach in this pulpit. Fear not. To serve, to surrender your life to God. Huwag kang matakot, isurrender ang buhay mo sa Panginoon. In fact, wala ka namang isurrender, kapatid. Bakit ka mag-surrender? Ang buhay mo, ang buhay ko, sa Diyos din yan. Bakit mo isurrender? Sabi ng Panginoon, bakit ka mag-surrender? Akin din yung buhay mo yan. Amen. Akin ang buhay na yan. Ako nagbigay ng buhay. Oo. Pero sabi ng Panginoon, nag-iusap siya. Sa Romans chapter 12 verse 1, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your body a living sacrifice. Amen? Yan po ang number 2. Fear not to serve. Fear not to give. Amen? Huwag kang matakot na ang huling luto, the handful meal, ang cake, nag-iisang cake na yan. O, iluto mo yan. Iluto mo yan at ibigay. Huwag kang matakot. Fear not to give. Amen? Yan po. Yan lagi ang ini-encourage natin. Huwag kang matakot magbigay. Bakit? Alam mo kung sino ang binibigyan mo. Ang Diyos, the omnipotent, omnipresent, all-knowing, the creator of the universe. Yan po ang bibigyan mo. Yan po. Bakit ka matakot? Amen. Maganda po ang espiritu ng isang widow woman na ito. Amen. Ang sabi diyan, anong nangyari? Fear not. Go and do as thou hast said. Amen. Gawin mo lang ang sinasabi ko. Amen. Alam mo mga kapatid, pag gawin mo lang ang pinapagawa ng Diyos. Lahat ng narinig mo sa pulpitong ito. Oo. Yan. Gawin mo lang yan. Ang sabi ng pulpito, humayo ka, go and do. Humayo ka, gawin mo ang gawain ng Diyos. Gawin mo lang ang pinapagawa ng Diyos. Pag sinabi ng Diyos, mag-soul-winning ka, mag-pray ka, magbigay ka, yan po. Sundin mo lang yan. Go and do likewise. Amen. Sabi ng widow woman, go and do thou hast said. Gawin ko ang iyong pinapagawa. Ibig sabihin, she believed the man of God. Amen? Naganda po ang espiritu ng widow woman ito. She believed the man of God. She obeyed the man of God, mga kapatid. Sabi ng man of God, mag-soul winning tayo, Saturday. Yes, salamat po. May 97 tayo kahapon. Amen? Kasi kayo sumunod sa Panginoon. Amen? Kaya yun mga kapatid. No? She had a good spirit. She believed the word of God. She believed the word, the man of God, mga kapatid. Ang man of God, kaming mga preachers and pastor, kami lamang ay mga messenger of His message. Kung baga tayo, kami ang mga tagadala ng mensahe ng Diyos. Oo. Para sa inyo. That's why we don't invent message. This is not my message. This is the message of God for you. Kaya nga dyan natin kinukuha ang mga letra. Fear not. Fail not. First, give to the Lord. Diyan na ang mga verses.
Hanapin mo na lang. No? Ang mga prinsipyo na yan. I-deliver mo lang sa kanila. Yan po, i-deliver mo lang. Pastor Elijah, i-deliver mo lang ang word na yan. Faith, first, give, fear not, and fail not. Yan po ang prinsipyo para yung widow woman pagpalain ng Diyos. Amen? So yan po ang men of God. We are mouthpiece of God. No? Mouthpiece. Sinabi ng Panginoon, sabihin mo sa widow woman, huwag siyang matakot, maglingkod, magbigay. And this woman have faith in God. Amen? Kaya mahalaga talaga ang ating panampalataya. Oo. Kaya nga mahalaga ang pakinig natin ng salita ng Diyos. Kaya sabi ng Romans 10:17, faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Amen? Para tayo magkaroon ng pananampalataya, mga kapatid, para mawala ang ating mga takot. Amen. Oo. Kaya mga kapatid, no, mawala ang takot. Kailangan magkaroon tayo ng pananampalataya na katulad ng widow woman. Amen? Alam naman natin, faith casteth fear. Pag may pananampalataya ka, aalis ang iyong mga kaba. Faith is present, fear is absent. Amen? This woman believed by faith. She gave first by faith. She served the Lord by faith without fear. Wala siyang takot na maglingkod, magbigay. Kasi naniwala siya na kaya ng Diyos ibalik. Alam niya, kilala niya kung sino ang Diyos na kanyang binibigyan. Amen? Yes, she fear not to give first to God. Yan po, wala siyang takot. No? Because she believed that God has power to bring, to return, to bless. Mga kapatid, mayroong kapangyarihang Diyos na ibalik, ipadala ang blessing ng Panginoon. She believed the power that God will bring down the bread from heaven. Amen? Kasi tagtuyot ang panahon eh. Paano ito? Naniwala siya, kung hindi man kami makapagtanim, pwede magpaulan ang Diyos ng tinapay mula sa langit. Amen? Kasi alam niya eh. Alam niya ang istorya rin ng mga Israelites. For 40 years, nagpadala ang Diyos ng manna in heaven. For 40 years, mga kapatid. Kailanman sa panahon ni Moses ay hindi siya pinabayaan ng Panginoon for 40 years sa langit nagpo-provide. Hindi sila nagtatanim, hindi sila nag-aani, hindi sila nag-iimbak ng pagkain. Pero araw-araw, for 40 years, God provided bread from heaven. Amen? Yan po. Ay bakit siya matakot ibigay ang isang cake na yan? Na kaya ng Diyos magpaulan ng cake. No, for how many years, kapatid? Amen? Yan, mga kapatid, fear not to serve, fear not to give. Amen? Bakit ka matakot i-surrender ang buhay mo sa Panginoon? Bakit ka matakot maglingkod sa Diyos? Because you know whom you are serving. Sino ba ang pinaglingkuran mo? You are serving the King of Kings, the Lord of Lords. Amen? Sabi nga mga pastor sa akin sa Imos, Pastor, bakit laganyan ang damit mo? Eh sabi ko, I am serving the King of Kings. My boss is King in heaven. Amen? Alangan naman ang damit ko ay mga gutay-gutay na ang amo ko ay Diyos, hari ng mga hari sa langit. Amen? Mukhang akong mahirap niyan kasi ang Diyos ko ay hari, mayaman sa lahat. The creator of everything. That's my God. Amen? Kaya kung gusto ninyo, maging mukhang mayaman, gayahin nyo lang kami. Kaya maraming mga pastor dyan, mukhang baptist na, naka-long sleeve na, may necktie na. Amen? Kasi sabi ko, huwag kayong magturo sa mga kapulisan natin na kung ano-ano lang isusuot nyo. Kailangan disente damit ng pastor ang kailangan. No. Na pag nakita kayo
nakikita nila ang Diyos sa buhay mo. Amen? Kasi pag nakita ko sa Facebook, makita ko yung pastor ay nagtuturo. Mayroon pang number dito sa t-shirt niya. Sabi ko, pastor, hindi naman dapat ganun ang suot mo sa sa iyong sa pulis. Oh. Kaya kung hindi mo kayang magsuot, alis ka na lang dyan sa posisyon mo, maraming papalit dyan. Amen. Yan mga kapatid, nakita ko, nakabarong sila. Hindi kaya naka short sleeves or long sleeve. Amen. Kasi sa CBBC San Pedro, hindi ka pwedeng tumayo sa likod ng pulpito na hindi ka naka long sleeve. Amen. Mga short sleeves, hindi yan tinatanggap doon. Pag ikaw ay magpipress doon sa likod ng pulpito. Amen. Ay kung yung nakikinig nga, naka long sleeve, ikaw naka short sleeves. Amen. Yan po ang prinsipyo. Amen. Kaya huwag kang matakot. To serve. God will bless you. Amen. Think about our God. We are serving today. The omnipotent God. Powerful God. All-knowing God. Amen. All-knowing God. Kaya ano mga yung mga plano sa buhay, isang guni mo sa Diyos na maalam sa lahat. Praise God, mayroon kang magandang plano, pero ang Diyos ay may all-knowing God, mas matalino sa atin. Kapatid, doon mo ikonsulta. The knowing God. Omniscience God. The omnipresence God. The Creator. The God of impossible things. Amen. Yan po ang Diyos natin. Amen? Yan po. Kaya dapat, huwag kang mahiwalay sa ating Diyos. Ano sabi ng Luke 1:37? For with God, nothing shall be impossible. Oo. Kasi minsan, ang nakapokus natin, yung mga impossible. Pero ayan ang verse na pinakamaganda dyan. With God. Isama mo ang Diyos. Pagkasama mo ang Diyos, walang imposible. Pag hindi mo kasama ang Diyos, naku po, miserably ang mangyari. Kaya, isama mo na ang Diyos. Amen. Number 3 na. Ito na ang pinaka-blessing. First, give to the Lord. Fear not to serve, fear not to give. Number 3. In verse 14. Yan po. Verse 14. For thus said the Lord God of Israel, the barrel of meal shall not waste, neither shall cruse of oil fail. Amen? Fail not. Ay, makapit. She fail not supplies. Hindi pumalya ang supply. Makita natin. Yan ang prinsipyo ng giving and getting. Hindi pumalya ang supply. Hindi po siya naubusan ng supply. Amen? And think about, she gave 1 meal. 1 meal. Binigay niya sa Panginoon. Ano ang balik ng Diyos? 3 years and a half. Sabi diyan, sabi natin sa verse 14, for thus said the Lord of God of Israel, the barrel of meal shall not waste. Ang isang handful meal na kanyang binigay, hindi sayang. Kaya mga kapatid, hindi po sayang. Kaya huwag kang maghinayang na magbigay sa Diyos. Hindi sayang ang ating pagbibigay. Our giving shall not waste. Hindi yan sayang, kapatid. Neither shall cruse of oil fail. Never fail. Hindi pumapalya until the day of the Lord sendeth up rain. Hanggang matapos ang pandemic, ang Diyos nag-supply for 3 years and a half. Think about 1 meal. Ang binigay niya sa Panginoon lang. 1 meal lang. Kapatid. Alam mo, kapatid, hindi talaga after ang Diyos kung magkano, ilan ang binigay mo sa Panginoon. Ang binigay ng
ng widow woman, isa lang, isang cake lang ang binigay ng Panginoon sa atin. Pero ang balik ng Diyos kailanman. Sa verse. Verse 16 pa, nandiyan pa sa verse 16. Dalawang word. And the barrel of meal wasted not, inulit. Neither did cruse of oil fail. Hindi pumapalya. Alam natin ang word na fail, palya. Walang palya ang blessing ng Diyos. Kapatid, yan po dapat ang maranasan ng mga Kristiyano. Walang palya ang pagpapala ng Diyos. God supply more than our needs. Yan po. More than needs. Amen. Think about, isa lang binigay mo. Pinagyaman ng Diyos. Kaya hindi sayang pagbibigay natin. Bilangin ninyo, 3 years and a half. Ilang cake ang binigay ng Diyos. Kasi tuwing punta ng widow woman sa kusina, may nandoon na arena, may nandoon ng oil. Magluluto siya. Tuwing punta niya sa kusina, hindi na uubos. Miraculous supply. Amen. Hindi naman siya nag-grocery. Pag basta nandoon lang, papunta sa kusina, nandoon sa... Anytime siya magluto, yan ang sabi ng Biblia. Kung mababasa natin. Tuwing punta nila sa kusina, nandiyan naman ang lutuin. Diyan ang langis, magluluto sila. Hindi na ubusan ng supply. Ganun po ang Diyos, kapatid. Ang prinsipyo ng giving and getting, kapatid, hindi ka maubusan ng supply. No, mga kapatid, if you obey God, God never lack supply. Yan po, ano yung ating binasa? For the Lord thy God hath blessed thee all thy works of thy hand, thou hast lack nothing. Hindi magkukulang ka. Fail not. Amen. God supply beyond her needs. Hindi siya nauubusan. For 3 years and a half na panahon ng pandemic, hindi sila nauubusan ng pangangailangan, kapatid. Dahil sa isang cake na inuna niya ang Diyos, kapatid, a handful bread, a handful meal na ibinigay niya sa Diyos. Ang supply ng Diyos dire-diretso. Bilangin ninyo, 3 years and a half. Ilang cake yan? Kung kumakain ang widow woman ng 3 times a day. 365 1 year times 3. No. Iwan ko lang, magaling si, ano yan, times 3. 1,095. Yung kalahati pa, 182 days ang kalahating taon. Equals 1,277 days. Ang supply ng Diyos, 2,077 days ang supply ng Diyos. For 3 years and a half, bilangin nyo, kwentahin ninyo yan, 3 years and a half times 3. 3 years and a half times 3 times a day lang, wala pang kasama ang merienda dyan, kapatid. Tayo naman ay hindi lang 3 bisis tayo kumakain. May merienda, may midnight snack, may 6 bisis kumain tayo. Amen? Tayo mga Baptist. Amen? Ay 3 meal lang yaman. Times 3 mo yan. 1,277 times 3 meals every day. Ilan na yan meal ang pinagbigay ng Diyos sa kanya bago dumating pa ang ulan para sila makatanim. Ang bilang ko dyan, kapatid, 3,832 meals. Amen? Kininta ko yan ang blessing ng Diyos. Maganda magkwenta kayo ng blessing ng Panginoon. Ng answer prayers natin, ilagay mo sa notebook. At kung ikaw ay ma-discourage, mag-worry ka, may i-review mo ang mga answer prayers mo kung paano binigyan ka ng Diyos ng pagpapala. Think about 3,832 meals ang binalik ng Diyos. Isa lang ang binigay mo. More than 3,832 meals ang binalik ng Panginoon. Kaya nga lagi kong sinasabi, hindi mo malampasan ang pagbibigay pagdating sa Panginoon. We cannot outgive God. 1 meal equals 3,832 meals ang binalik ng Panginoon. Kaya nga sabi rito, fail not supply. Hindi pumapalya ang supply ng widow woman at ang kanyang anak. Ang sabi ng verse 15, matatapos na po tayo.
And she went and did according to the saying of Elijah. Sinunod niya po yan. Alam mo talaga, pag sumunod ka sa Panginoon. She went. Ang sabi ni Elijah, go. And she went. Go and do. Ang sabi dito sa verse 15, she went and did according to the saying of Elijah. Sinunod niya kung ano ang instruction ni Elijah. Exactly what happened. And she and he and her house, buong pamilya, hindi ginutom ng Diyos, did eat many days. Ilang days yon? 1,277 days ang supply ng Diyos. Kapatid, hindi pumalya. Buong pamilya, hindi sila ginutom ng Diyos. God supply beyond their needs. Mga kapatid, all his house did eat many days. Mga kapatid, that's the word of the Lord. The word of the Lord is true. Amen. The message of the man of God, Elijah, is true. Ang gawin na lang natin, sundin natin ang salita ng Diyos, ang kanyang mga prinsipyo. So ngayong gabi, yan po ang prinsipyo. The principle of giving and getting. Yan po. Meron pa akong mga message dyan, how to get blessing from God. Diba? May naka-message na ko ng ganyan. How to get blessing from God. Ito naman, giving and getting. Amen? Gusto mo how to get blessing? Giving. Yan po. So, makita natin, sinunod niya lang ang prinsipyong itong tatlong prinsipyo. First, give to the Lord. Yan po ang unang prinsipyo. Number 2, fear not to give, fear not to serve the Lord. Fear not to surrender your life to the Lord. And number 3, fail not supply. Amen. Fail not. Supplies. Amen. Hindi naubusan ng supply. Bakit ka naubusan minsan? Kinakapos. Aba, balikan mo ang prinsipyong ito, kapatid. Amen. Praise God. I hope you learn something this afternoon. I'm preaching the Bible, the principle from the Word of God. Amen? God never fail. God will never lack supply. God will supply beyond your needs. Amen. Kung sundin natin ang tatlong prinsipyong ito, the principle of giving and getting. Hindi pwede yan maghiwalay, ang giving and getting. Amen. Hindi lang puro getting, kasama yung giving and getting is inseparable in this principle. And God will bless your life. No. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, thank you God for your great message tonight. Thank you God for these principles of giving and getting. Giving and receiving. Salamat po sa Panginoon. Habang tinutugtog ang panyaya, if the Lord speak to you through this message, if you are blessed by the message and you want to bless by God in the area of giving, why not come in the altar? Lord, teach me this principle to follow. This is the Bible principle from the very Word of God. First, give to the Lord. Fear not to give. And God fail not His supply. Sige po, kausapin natin ang Diyos. Yan po. If the Lord speak to us through this message, if you understand the message clearly this evening, why not come in the altar? Ito lang pala ang simpleng prinsipyo ng widow woman kung bakit siya pinagpala ng Diyos for many days. Yan ang prinsipyo. Nandito na po sa Biblia. Ang mahalaga na lamang ay sundin natin ang mga prinsipyong ito.
Sige po, kausapin natin ang Diyos. Just kneel down to God wherever you are. Just kneel down to God and pray to God. Make commitment to God to be faithful. Unahin natin ang Diyos at huwag kang matakot. At ang Diyos hindi magpalya sa ating pag-supply, sa supply ng ating pangailangan. Sige po, yan ang po ang sekreto, mga kapatid. Kausapin natin ang Diyos. Dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat, Diyos sa masalangit. Salamat, Panginoon, sa gabing ito na ginawa sa aming buhay. Thank you, Holy Spirit, for giving me power and wisdom to preach the word, to deliver your message tonight, O God. Thank you for the brethren who come to you with humble hearts, Panginoon. Pagpalay mo sila, Panginoon, ng kanilang mga commitment sa inyo, Panginoon. Bless them, O God, whatever their needs sa kanilang lapit. Tulungan mo sila, Panginoon, sa kanilang pangailangan. Maraming salamat, O Diyos, na mga kasama namin sa live streaming, maging kasama namin dito sa church. Salamat, Panginoon. Pagpalain mo po mga anak ninyo, Panginoon. Salamat po sa mga prinsipyo ninyo na hinahayag ngayong gabi para kami inyong pagpalain. Maraming salamat, O Diyos, at Ban Espiritu, thank you for the power and wisdom that was bestowed upon the servant tonight. And all these things we ask in Christ Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Amen. I hope you learned something today. Amen. At dadako na po tayo sa ating pananabahan sa pamagitan ng ating pagbibigay. Amen. At I hope the message is very clear. Amen. Okay, salamat po sa Panginoon. Thank you for our brethren who faithfully send their tithes and offering. Bagamat kayo malayo, ay kayo nagpapadala ng inyong offering through our account dyan na nakalagay. Thank you for your faithfulness. God bless you, mga kapatid. God love it, a cheerful giver. Tawagin na po natin ating asset. Amen. At pagkatapos ng offering, magkaroon din tayo ng special offering for our young people, no? At katulad ng sinabi ko kanina sa ating deposit last Thursday para mapunuan ating pangailangan. Salamat po sa nagbigay kaninang maga. Sa mga hindi pa nakapagbigay sa ating special offering, ay mamaya rin mag-special offering po tayo para sa ating NBYC, sa mga young people natin.
That is our great investment to our young people. Amen. Pag-pray po natin ating kaloob ngayong gabi. Let's pray. Ama naming makapangyarihan sa lahat, Holy Spirit of God, salamat po sa aming pong pananambahan sa buong maghapon. Salamat po sa pagpapala na amin pong natanggap mula po sa inyong salita. Salamat po sa mga prinsipyo na mula po sa inyo pong salita. At tunay nga po, Panginoon, na tulungan niyo po kami na ito po ay ma-apply po namin sa aming pong buhay Kristiyano. At maraming salamat din po sa aming pong pastor na patuloy niyo pong ginagamit to preach your words. At salamat din po sa pagkakataong ito na ipinagkaloob niyo po sa bawat isa upang muli ay maibalik po namin ang aming pong tithes and offering. At dalahin po namin, Panginoon, na alisin niyo po, Panginoon, ang takot, pangamba po sa bawat isa na kayo po ang mabigyan ng honor at kayo pong mauna sa aming pong substance, Panginoon. At kayo po ang magpala sa salapi na malilikom sa gabing ito, magamit po sa ikalalago ng inyo pong ministry, gano'n din po sa ikakabot pa po ng maraming tao na handang tanggapin kayo bilang Panginoon at tagapagligtas. At muli, ang pangalan nyo lamang po ang maitaas sa aming pong pagbibigay. Bigyan nyo po kami ng humble and cheerful hearts. At kayo po ang muling magbabalik ng masaganang pagpapala sa bawat isa. Patuloy niyo pong pag-ingatan, pagyamanin ang mga source of income ng inyo pong mga anak. Patuloy na kayo po ang magsusupply ng mga pangailangan po ng bawat isa. At muli humingi po kami ng tawad sa lahat po na ay mga pagkukulang, pagkakasala. Ito lang po ang aming samot dalangin sa tanging pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. God bless as you give. Amen. Tuloy lang yung music. Mag-special offering kami.